Hello, hello mga inday, mga dudong! So yes, mga inday, mga dudong, yun na nga, mahaba na yung last vlog ko. So ngayon, nag-asikaso na ako sa dinner namin ni Dodong. Actually, alas 2 pa lang ngayon. And then, niluluto ko na lahat itong mga karni na mga maninay. Nabili ko doon sa itong mga buto-buto kasi hindi naman si Dodong kumakain nito. Kaya, niluluto ko na. Then, magganito din ako. Ito, crispy pata din ako mga maninay. Lulutuin ko na ito mga ganito kasi alam niyo naman si Dudong hindi siya nagluluto sa mga buto-buto. Kaya, lulutuin ko na. Then, wala na din masyadong karni doon sa freezer namin mga maninay. Yung freezer na yon is iuwi ni Dudong doon sa Estonia. Mga maninay kasi si Dudong naman, hindi naman yun maano sa karni. Ako lang naman makuan sa karni mga maninay pag dito ako sa Finland, di ba? Kaya mga maninay, iuwi yun ni Dudong kasi yun nga, hindi na magagamit dito mga maninay. So doon kay mama ilagay kasi ang kukunin ni Dudong mga maninay na apartment, yung maliit lang mga maninay. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, maliit lang na apartment yung lilipatan kasi si Dudong lang naman mag-isa mga maninay yung titira. Ganon, kaya napakaliit lang mga maninay. Then, pero mga inday, ma-update din naman kayo kasi magsisend din naman si Dudong ng mga video. Sabi ko nga sa kanya, gamitin niya yung isang camera, pero hindi din natin maasahan na lahat ng ganap ni Dudong dito sa Finland is mabablog mga maninay kasi alam niyo naman si Dudong ninyo, yung last nga niyang vlog, hindi umimikday, walang tingog. Iba nga si Dudong sa ibang foreigner, di ba? Sa ibang foreigner mga maninay, ang galing nga sa iba kasi maano nila mga maninay, maasahan nila yung iba nilang mga asawa, mga karelasyon nila na mag-film. Si Dudong mga maninay, napakahirap kasi si Dudong nga yung tipong taong ayaw niya masyadong mag-ano sa social media mga maninay. Yun nga, sa last mga maninay yung nag-usap kami, may plano siya na i-delete daw niya yung Facebook niya. Pero yung Messenger is palagi yan kasi yun nga, yun din naman yung communication namin, mga maninay, yung Messenger, ganon. Kaya napag-isipan niya, sabi niya siguro i-delete niya din yung Facebook niya kasi nga gusto, sa ngayon mga maninay, marami daw hindi magandang mga pangyayari sa Facebook, kung ano-ano lang daw mga maninay. Kaya sabi niya, si Dudong din naman, ang kahiligan niya talaga mga maninay, manood ng mga news. So, yun yung ano kay Dudong mga maninay. So, sabi niya, hindi ko din naman kailangan yung Facebook, siguro i-delete ko lang yan. And sa mga, mayroon ako mga nabasa sa Messenger ni Dudong, pero hindi kayo nire-replyan ni Dudong yan, dahil alam niyo ba yun? Kahit gano'n pa namin ka-close na mga subscribers, si Dudong yung taong hindi basta-basta mag-reply mga maninay. Lalo na pag mga viewers, kumbaga yung nagchat-chat kay Dudong mga maninay. Hindi rin siya basta-basta nagre-reply mga maninay. Ako yung nagbubukas sa mga nag-chat kay Dudong. Mayroon nga ako nabasa doon. Grabe talaga yung gigil niya sa akin mga maninay. Ako yung nakabasa noon, pero hindi na kami nag-reply. Tulad niya na sabi ni Dudong, wag ko daw ipaliwanag yung mga sarili namin sa mga taong hindi naman kami kilala. And sabi niya mga maninay, ano daw? Basta ang importante tayo nakakaalam ano yung dapat natin gawin at saka kung ano yung tama para sa atin. Don't worry kasi hindi din naman ako nagano sa mga, lalo na dito sa social media. Kay Dudong kasi mga maninay, focus niyan trabaho. Kaya sa mga nagchat-chat kay Dudong about sa akin na mga nababasa ko, stay put lang kayo dyan. And kung gusto niyo talaga kaming sirain ni Dudong, huwag kayong mag-alala kasi basta. Ganon. Mayroon akong mga nabasa doon eh. Ganito yung asawa mo, ganyan yung asawa mo. Mayroon akong mga nabasa doon mga maninay. Promise, nababasa ko yun. Mayroon nga yung isa, grabe kung maka-English day. And tinatawanan namin ni Dudong. Kaming dalawa ni Dudong yung nagbasa. So, ang ano lang ni Dudong yan, pag nag-ano kayo, thumbs up. Alam ko yun kasi nababasa ko lahat. Thumbs up and hindi kayo makakaano kay Dudong na nireplyan talaga kayo, wala mga maninay. Kaya mga inday, mga Dudong, maraming salamat sa concern ninyo. So ngayon, ito nagluluto na ako para sa dinner. And tumawag nga ako dun sa last vlog natin, tumawag ako sa kanya. May pupuntahan siya ngayon, medyo late siya kasi
meron silang meeting mga maninay. Thank you kasi si Riho pala mga maninay, hindi Rio. Si Riho mga inday mga dudong is meron na naman silang bagong project. Isa yun din mga maninay na ngayon talaga is grabe na project kay Dudong mga maninay. Thank you, thank you. Yun naman mga maninay is good problem. Hindi siya bad problem mga maninay kasi tuloy-tuloy yung trabaho ni Dudong. And sa iba na hindi kami naiintindihan, of course, para sa kanila mga maninay, mali. Mali itong mga pangyayari sa amin ngayon. And maintindihan nyo din yan one day mga maninay. Kung isa kayo, mga inday mga dudong na nakatira dito, sa mga nagsasabi din about sa ganon, sa pagyayari sa amin ni Dudong yung sa hiwalayan namin. Dito mga maninay, yung away namin, dito mga inday mga dudong, hindi mo yun maiiwasan. And sa nagsabi naman din na sana hindi kami matulad sa iba na nag-divorce. Hindi ko din mabiblame yung mga ibang tao, mga maninay, kung nangyari yun. Sana wag nating i-judge yung mga taong naghiwalay, nag-divorce. Sana mga maninay, wag natin yang i-judge kasi hindi natin alam yung lahat ng pangyayari mga maninay. Sa isang relasyon, hindi perfecto mga inday, mga dudong. Basta, kung kayo din sa sitwasyon na yun mga maninay, and ibang tao, i-judge ka, syempre masasaktan ka. Pero yun nga, sabi nga ni Dudong, be strong, and kailangan gawin yung dapat gawin, mga maninay. Ganon. So, kung yan naman yung nakakabuti sa isang relasyon, why not, mga maninay? Kasi marami akong nababasa doon kay Isel na sabi, ganito, ganyan, gumaya kay maninay, gaya-gaya, ganon. Hindi mga inday, mga dudong. Si Isel and King is totoong naghiwalay sila. Kasi dito sa Finland, mga maninay, tulad nga ng sabi ko, ang bilis ng mga tao makapag-desisyon dito. Kasi halo-halo na yung problema dito, day. Financially, emotionally, lahat, mga inday, mga dudong. Halo-halo yung problema dito. Pero, mga maninay, sana kung mayroong mga isang relasyon na ganun, huwag niyong i-judge. Huwag niyong i-judge kasi hindi niyo alam ang buong story ng buhay nila, mga maninay. So, yun lang naman masabi ko. Kasi ako mismo, naiintindihan ko yung mga yun. Kasi, yun, mga maninay. So, yun na nga. Nagluluto ako ngayon ng ito, papakuluan ko lang. Then, padahan-dahan lang ito mga maninay. Tapos ito ako ipipirito. Tapos kay Dudong, yan, sausage. Hi! So, hindi na ako mahihirapan sa pagkain ni Dudong ninyo. Kasi ayaw nga niya magpaluto. Then, magluto ako ng pansit bago ako mag-alis. Bago niya ako ihatid sa airport. Itong makara, lulutuin ko to kasi kagabi marami din siyang makara na nakakain. Makara lang siguro and then pork yung napakatid sa kanya, mga maninay. Sana, hindi ganun ka-late siya uwi para kasi 3 days na kami mga maninay. 3 days, 2 days. 2 days? 2 days mga maninay na hindi kami kasabayin kumain. And pangatlo ngayon na hindi kami kasabayin pagkain mga maninay. Kaya, lubos-lubusin nyo mga maninay na andito pa tayo. Makikita niyo pa si Dudong mga maninay sa mga vlog ko. Malungkot man na desisyon, pero kailangan gawin mga maninay. Alam ko, hindi ito yung gusto nyo at saka hindi ito ang inaasahan nyo sa aming dalawang mga maninay. Iba kami sa mag-asawa, di ba? Yung nakikita niyo, sabi nga ni Dudong, siguro hindi maintindihan sa ibang mag-asawa kasi yung ibang mag-asawa nagsasama talaga. Pero kami kasi mga maninay is different, mga inday, mga Dudong. So tulad ng sabi ko, kung mayroon kayong alam na nag-divorce, naghiwalay, mga maninay, huwag kayong mag-judge. And hindi perfecto yung relationship mga inday, mga dudong. Hindi perfecto. Kung nakikita niyo sa social media, okay ang lahat. May mga struggle yan sila sa buhay. Mga maninay na hindi niyo na alam lahat-lahat ang pangyayari. Kaya please, mga inday, mga dudong, sana maintindihan ninyo and sana wag yung i-judge, mga maninay. Yun lang naman yung sa akin. Sa ngayon, ilagay ko lang muna ito dito sa dito. Ayan. Then, mayroon ng rice si Dudong, okay na. Ito naman, imamarinate ko itong mga maninay para sa kanyang, sa oven natin. Wait lang. I-charge ko muna kayo ha, kay malapit na kayong maubos ba? Hello, mga maninay. Munti ko na makalimutan yung, yung nibs ni Aramina pala mga inday. Alam niyo ba, wala siyang ibang gustong, din mga maninay, chocolate, ay yung parang,
Basta, hindi siya masyadong ano sa chocolate. Pero si Matthew, alam ko na kung ano yung gusto ni Matthew, yung chocolate nga na favorite ni Papa. And then, bibilhan ko din si Mama din, nips ang gusto niyang bilhin ko mga maninay. Kaya yun ibibilhin ko. Si Iman, si Janjan, sila Tutot, hindi sila mahilig sa chocolate mga maninay. Kaya wala. So, si Janjan, ang bibilhin ko is sigarilyo. Pero doon ako bibili sa lapas day. Dito lang ako dadaan mga maninay kay para gusto ko na matapos na lahat yung lakad ko. Kay wala na akong time mga maninay. Maglagay pa ako ng mga bag ay mga damit ko lahat ilalagay ko doon. So, plano ko nga yung mga pang winter jacket ko ilalagay ko na lang siya mga maninay sa ukay-ukayan, kiratos kiskos para maano naman siya mga maninay, mapakinabangan kaysa nakatingga lang dyan. And yan, gusto ko nang ipanglagay sa mga sa ukay-ukayan. Sabi ko nga kay Dudong, yung pang winter ko ilagay na lang doon sa plastic bag na itim yung sa mga basura, pero ayaw niya mga maninay. May binili kami doon sa Estonia, doon na lang ilalagay lahat ng mga pang winter jacket ko kasi pang summer wala na wala na akong pang summer dyan mga maninay. Kunti na lang, sobrang kunti na lang yung pang summer ko, mga short ko dinala ko na din, so wala na talaga mga maninay. So ngayon kasi wala din naman akong lingaw doon sa bahay, 4 o'clock pa lang, then yun nga yung nips at saka yung chocolate na gusto nila, then yung biscuit mga maninay na parang Oreo, bibili ako noon mga siguro 5 piraso lang mga maninay, kay para matapos na, then sa amin na lang time na lang namin dalawa ni Dudong mga maninay yung iisipin namin, may mga pag-uusapan kami, anong plan namin sa buhay, gano'n na lang mga maninay. Hindi ko wala na akong ibang iisipin pa na may bilhin pa ako ng ganito, ganyan. Ayaw ko na mag-isip ng ganun mga maninay. Kaya yun. And dito lang naman ako sa may dito. Tapos bibili ako mga maninay ng yung gulay na palagi kong binibili sa panglagay namin sa food and watermelon dito sa maliit na store. Ay, thank you. Dito sa maliit na store mga maninay. Kay yun nga, sa fruits ni Dudong, dapat watermelon and orange yung aking bibilhin. Wala. Nakalimutan ko day. Pero kung dito, sa itong na to, dito sa itong store na ito, sa Dixie, kung mahal yung watermelon, magja-jump na lang ako doon sa may Lidl. Doon na lang mga maninay. Doon na lang ako bibili ng tawag nito. Watermelon. Kasi sa Lidl, mas mura. Iyon nga sa last kong vlog, hindi ako nakabili kasi mas inuna ko yung mga chocolate ko mga maninay. So, sabi ko kay Dudong, sabay kaming kumain. Kasi pag nasa loob lang ako ng bahay mga maninay, mas lalo akong gugutumin kasi tinitingnan ko yung oras. Mas maganda pag dito ako sa labas kasi nakapag-walking ako, nakakalimutan ko mga maninay. So, ngayon, is back to reality. Tataba na ako. Tataba na naman tayo mga maninay nitong life natin. So goodbye Finland na tayo na naman. Sobrang nakakamiss tong Finland mga maninay, sobra. Pero sad to say na kailangan ko ng mamamaalam dito sa Finland, mag-goodbye sa Finland, ganun mga maninay. Then yung mga pagkain na iba, siguro ipapakuha ko na lang yun sa mga kaibigan ko. Mga manin ipapamigay ko na like sa Mingo Float, bibigay ko yun kay Agnes. Yung iba pa, marami pa kasi akong mga niluto dyan, di ba? Nagawa ako ng ubi jam, nagawa ako ng Mingo Float, ang dami pa naman. Na kasi, yun nga, wala akong planong lumayas ng Finland, pero ngayon, sad to say na kailangan ko nang umalis ng Finland mga maninay. Dito muna tayo sa may Dixie mga maninay dito. I don't know bukas kung mayroon kasi kami bibiling sapatos mga maninay. Titingnan ko doon kasi bibilhan ko si Mateo at saka si Soy ng sapatos dito kasi mas maganda yung brand ng mga sapatos dito mga maninay
kumpara doon sa Pilipinas. I don't know, hindi ko alam. Kasi pag euro mga maninay, let's say 20 euro, feeling ko ang mura. Pero pag doon sa Pilipinas, pag makakagastos na ako ng 2,000, 1,000, feeling ko kasi mga maninay, ang mahal-mahal na. Kaya yung mga kailangan ko, gusto ko nang bilhin na dito mga maninay. Baka issue na naman ito sa inyo kasi sa pamangkin ko. Hindi ito tungkol sa pamangkin ko mga maninay itong pag-uwi ko. Hindi ito tungkol sa mga pamangkin ko. Out yung mga pamangkin ko dito kasi mayroon na naman magko-comment nito na dahil sa mga pamangkin ko. Huwag niyong idama yung mga bata kasi ang lahat ng pangyayari na ito is labas yung mga pamangkin ko mga maninay. Kasi sabi niyo na naman, priority ko na naman yung anak ni Hak. Pero why not? Ganon, di ba? Pero, yun nga, unahan ko na kayo. Ang pag-uwi ko is hindi ito para sa mga pamangkin ko. Ganon mga maninay. So sana, stop nyo na yung pag-iisip ninyo na ganito, ganyan, sa pamangkin, ganyan. Hindi. So dito lang kasi ako bibili sa May Dixie. Sa kasi sa isang store mga maninay, okay sana. Pero doon kasi sa normal din, iwan ko lang. Tapos doon sa 'di ba dati pag umuwi ako ng Pilipinas, nagpo-post ako ng ganun kung sino yung magpasabay ng ganito. Pero ngayon wala kasi lugi ako day. As in, yung ibibenta ko dito, dalhin ko na lang para sa pamilya ko. Dito na tayo. Ganun mga maninay. Kasi sa mga perfume pa lang ang bigat, tapos magkano lang. Hindi ba? Ayaw ko na magbenta. Kung magbenta man ako mga maninay, na lang, pupunta na lang ako sa ibang bansa, mamimili ng product na kailangan natin ibenta. Ganun. Pero sa ngayon is, wala muna. Mag-relax muna ako mga maninay siguro pagdating ko ng Pilipinas. Kailangan ko muna ng peace of mind pagdating ko ng Pilipinas. Kasi hindi naman ako nagmamadali sa trabaho ko. Siguro mag-vlog lang ako, pero hindi na katulad dati na 2 beses, 3 beses kasi hindi naman ako sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi naman pangmadalian itong aking vlog. So, relax lang muna ako mga maninay. So, dito na ako sa May Dixie. Bibili na ako ng chocolate na yung favorite ng mga bata, mga maninay. Then, yung lips, ilagay ko na lang siya sa hand carry ko, mga maninay. Pero, kung mayroong pag-extra doon, kung hindi pa umabot ng 25 kilos mga maninay, ilalagay ko na lang doon sa bag talaga ni Dudong. Nanirado na sila dahil. Kita niyo yan? Yan yung sinabi ko sa inyo mga maninay. Close. Kasi nga, yung negosyo ngayon sa Finland mga maninay, medyo matumal. And sa mga work din mga maninay, matumal. Ganun. And, marami na ding racist. Nagre-racist ngayon mga maninay. So, yeah. Nothing to do. Dito na ako. Sabi ni Dudong, bilhin ko na daw yung mga gusto kong bilhin. Because sige, bili ako ng toothpaste mga maninay kasi 1 euro and 50 centavos lang. Bili na ako dito mga 4. Tanggalan ko lang ng box mga maninay. 4 na toothpaste. Ito. Or 5. Mayroon naman ito sa Pilipinas. Pero mas namumurahan kasi ako dito mga maninay. Feeling ko kasi ang mura-mura lang. Ganun. Then, ayan. Okay. Hindi na din ako magdala ng mga lotion or kasi hindi kami masyadong sa lotion dito dahil. Bibilhan ko siguro si Janjan nito, pero mayroon siya doon sa Pilipinas lang ako magbili nito mga maninay kasi mayroon din naman ito sa Pilipinas. So yun na nga yung ating nabili. Hala, mayroon ako dito 1 euro and 10. Ito na lang yung akong kukunin kasi mas mahal to. Dito ko na lang ito ilagay kasi mas mahal to. Okay, ito na lang 1 euro and 20 centavos ang 1 2, 3, 4, 6. Ayan, 6 na ganyan yung aking kinuha mga maninay. Tapos nagbili din ako ng shaver. More shaver. Mga maninay. Dinamihan ko na yung toothpaste para hindi na kami punta-punta pa ng kasi gusto ko yung mga malalaking toothpaste kasi nga tinatamad ako mga maninay sa ginaganyan-ganon yung toothpaste mga maninay. Ayaw ko.
So, tingin pa tayo dito. Dito talaga mga maninay, mura lang. Mura lang talaga yung ano. Dagdagan ko pa ba? Or what? Itong ano natin. 2 first. Tama na yan kasi baka ma-over na naman ako ng aking bagahiday. Okay. Hindi na ako magbili nito kasi si Dudong hindi siya mahilig gamit ng mga ganyan. Ako lang talaga. Mga maninay, wala yung M&M na ano. At saka yung it is 30 centavos ng mga maninay na chocolate. Wala dito, day. Oh, ang dami nilang wala mga maninay. Bakit kaya? Gusto kong bumili ng ano, mga lollipop ba? Kaya lang, yung mga bata, mga maninay, baka iba yung ano nila. Iba, nakadalad kasi ako ng lollipop yung last time sa Pilipinas. Hindi nila nakain mga maninay kasi hindi nila nagustuhan yung lasa. Kaya naghuna-huna muna ako ito. Yung ano to, yung flavor to. So, lang ako nito ng ganito. 1 euro 50 centavos lang naman. Itong candy nila. Or, ano ba? Milky. Ito. Kasi 1 euro 50 centavos lang siya mga maninay. Kasi pag strawberry, takot ako baka hindi nila magustuhan. So, ito. Ito yung sabi ko sa inyo mga maninay. Ito yung gusto kong damihan. Or, ito, ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biscuit kasi mga maninay dapat marami. And then, yan, hand carry ko na lang kasi ito mga maninay, ito. So ito yung pinakamarami. Magbilang muna ako mga maninay. Sarap nitong Oreo, 60 centavos mga maninay. So sige, mag-ano na tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ilagay natin 15 peraso mga maninay. 15 peraso nitong chocolate na ito mga maninay. Yan. So, dagdagan pa natin siguro. Ito. Kasi yung favorite nila ng chocolate mga maninay. Pag iba hindi nila magustuhan. O, dagdagan pa natin. Let's see. Ay. Tama ko siguro ito. Isiksi ko na lang muna ito doon sa kabila. Yan. Kasi mayroon pa naman extra. 2, 4, 6, 8, 10. So, 60. 60 pieces na mga maninay. Dami day. Ito na pala yung NMB mga maninay. 1 euro 50 centavos. So, 2, 4, 6, 8 pieces. 8 na ganito mga maninay. So, marami yan. Kasi si mama nga mahilig dyan sa M&M mga maninay. Yan lang naman yung makain talaga nila na chocolate. Yung gustong-gusto talaga nila na chocolate mga maninay. So, yeah. Kung ano lang yung gusto nila, yun yung bilhin ko. Kasi ayaw ko din naman na masayang like sa mga Nutella. Hindi nila yan mga maninay type ilagay sa tinapay. Kaya, ito lang yung ating lalagay. Kukunin mga maninay. Si Layukyuk, mayroon naman kinayukyuk. Ano nila mga maninay? Okay na. Si Yukyuk, ito lang din kasi yung pinaka-favorite niya talaga, Oreo. Wag na yung Oreo. Ito, mayroon naman to sa atin sa Pilipinas na hinampak na naman na dito taon. So, ayun na mga maninay. Nakabili na ako. Alam niyo, ang nabayaran natin is 50 euro. So, 50 euro plus 57 euro. So, nasa 107 euro na siya mga maninay. Malaki na. And tama na to. Tama na ito mga maninay. Hindi na pwedeng dagdagan pa ito. Ito lang yung minimum ko sa aking gastos. So, mga nasa 6,000 na ito. Kaya, kailangan na natin itong tapusin, mga maninay. And, ilalagay ko na lang ito sa aking hand carry. Ito mga maninay, hindi pa ito umabot ng 7 kilos. Kaya, okay pa. Then, let's see kung ano pa yung madagdag natin. Kasi, yun parang mga nasa 4 kilos na lang yung available or 3 kilos, 2 kilo na lang yung available doon sa hand carry natin. Sana makauwi si Dudong na kay para maano ko na kung stop na ba akong mamili or kay para maundang na day. Ganon. So,
Dito na ako, mga Maninay. Ayan. Dito na tayo. Next Jumbo. Ayan. So, siguro, pupunta kami ni Dodong ng Yumbo para sa sapatos ng mga bata, mga Maninay. Buti na lang si Dodong pagdating sa mga gamit ng mga bata. Sabi ko nga sa kanya, mga Maninay, ang bilhin namin na sapatos, yung nasa ukay-ukayan, pero ayaw niya talaga dahil no need to buy shit daw, mga Inday, mga Dodong. Unsa naman ni sila duha? Maawa naman ni sila na mao. Grabe naman ni nilang duha pagka hubog naman po ni sila. Bitbitin ko na yung mga pantalon ng mga bata. Ay, grabe ang lasing nitong babae dayo. Wawa naman. Minsan maawa ka na lang sa sitwasyon nila dahil sa totoo lang. Kasi minsan yan sila mga Maninay, hindi na nila alam yung sarili nila. Stress sila. Lulong na sa droga. Ganun ba, mga Maninay? Sasabi mo na lang nakawawa naman. So itong bitbit ko, itong sa hand carry ko, hindi pa ito umabot ng 7 kilos, mga Maninay. Si nanay mga Maninay nakatingin sa aking kamera. Ay, aday, ginuo ko day. Ang dami kong ginuo ko, Lord. Naka 107 euro na ako, mga Maninay. Ay. Ambot na lang. Yun si Mani. Dito lang pala sa kabila. Dito muna ako sa Saitore. Mayroon akong titingnan. Sabi ko, hindi na ako bibili eh. Bibili pa rin. Akala ko okay na. Alam niyo ba, dito ko nabili sa Saitore yung aking bag, mga Maninay. Yung aking binibiling pink ngayon. Dito ko nabibili. Mayroon pa pala akong mga chocolate doon na kailangan ko pang ilagay. O diba? Yun na ni pwede day. Dinagdagan ko kasi ng biskwit, mga Maninay. Boy! Yung kaibigan kong tindera, mga Maninay. So dito muna tayo, baka mayroong sale dito. Alam niyo, mga Maninay. Okay. Alam niyo ba, mga Inday? Ay, dito na lang ako. Balik na lang ako sa Dixie kay saan naman noon na, nagtuyok-tuyok naman noon ko, mga Inday. Tapos, yung doon sa mahal, mga Maninay. So, dito na lang ako, dito na lang ako sa may tawag nito, dito sa kabila, sa Lidl. Hindi naman ako nagmamadaling magluto, so dito na lang ako, mga Maninay. Dito ko na lang bibilhin yung watermelon. So, itong lakad ko na ito, ambot ko na pa ba ni sulod sa ako ang kwarta, mga Maninay. Minsan nauubusan pa naman ako, mga Inday. Wait lang ha, saglit lang. Mga Maninay, meron pa pala akong 142 euro. Ano kasi, mga Maninay, yung sahod ko kasi hindi ko pa na-transfer dito sa personal bank ko. Kasi yung sahod ko sa aking YouTube napupunta doon sa business account ko, mga Maninay. Kasi nga, tulad nila sabi ko sa inyo, dito is ang tawag, ang nila talaga dito, mga Maninay, is business ang YouTube. Kaya kumuha ako ng aking business account sa aking bank card, then doon pumapasok yung aking sahod, and then pagpasok na doon, itatransfer ko na naman dito sa aking personal account, mga Maninay. So yun na nga, mga Inday, ayan na, nakabili na ako ng mga chocolate. Then akala ko kasi mga nasa 20 euro lang, pero sige lang, mga Inday, mga Dudong, kasi alam ko itong chocolate na ito is makakain talaga nila. Kaysa naman, mga Maninay, bibili ako ng chocolate katulad ng mga binibili ko dati na hindi nila makakain. Ito kasi, itong coconut na chocolate talaga, mga Maninay. Iwan ko ba, but sarap na sarap talaga sila sa chocolate na yan, mga Maninay. Alam niyo ang makakaubos nito? Sila Papa lang. Si Papa lang, si Matthew, si Soy Soy hindi din masyadong mahilig sa chocolate. Ayaw ni Soy Soy day. Si Tutut ayaw din. Si Papa at saka si Matthew lang talaga ang mahilig sa chocolate, mga Maninay. Of course, sila Tani. Bibigyan natin sila Tani nito, mga Maninay. Ilagay ko na yung kinatani, mga Maninay. Ilahi na nako ba? Anak gani, mga Maninay. So, tara. Balik na tayo dito sa Lidl para doon sa watermelon para sa dinner namin. Na kanina kasi yung pagpunta ko dito sa last vlog natin, hindi pa, mga Maninay, tawag nito. Ay, punong-puno na yung aking bitbit. So ngayon, hindi pwede nawala yun. Mawawala yun sa kain ni Dudong.
Kasi pagkatapos niya manigarilyo, prutas agad yung kakainin niya mga maninay bago talaga siya pumunta ng higaan, prutas. Pero hindi ko dadamihan mga maninay kasi wala na ako dito sa Finland and wala na mag-aasikaso sa kanyang prutas mga maninay, kaya hindi na ako magbili sa kanya ng marami mga maninay. Siguro dalawa na lang mga maninay, kasi sa mga sa itong vlog na ito, mahahatid ako ni Dodong sa airport. Itong vlog na ito mga maninay. So, ihahatid ako ni Dodong sa airport kasi flight ko na nga mga maninay. Bukas is flight na natin. O diba? Ang bilis ng pangyayari. Masabi, maninay ba't ganun? Ba't agad-agad kag nagdesisyon sa ganun? Wala eh. Ganun talaga. And sasabihin na naman doon sa isang babae na, nagyud ka day. Naligwak nagyud ka sa Finland. Sige ra. Okay ra na. Okay ra na mga maninay. Kung maligwak na tayo, ang importante ay ang mahalaga. Nakapunta din naman tayo sa Finland. Naka-stay din tayo ng ilang years. 7 years dito sa Finland. So, it's not bad. At least na-experience natin kung anong buhay dito sa Finland mga maninay. At least naranasan natin hirap at ginhawa, naranasan natin dito sa Finland mga maninay. Maraming nagsasabi na sa Finland na ako, bakit babalik pa ako ng Pilipinas? May kanya-kanya tayong desisyon and may kanya-kanya tayong opportunity sa buhay mga maninay. So itatry natin yung buhay sa Pilipinas mga maninay kung anong mayroon tayo. Then tingnan natin kasi marami ding mga mga maninay galing na sa ibang bansa, umuwi ng Pilipinas para doon tumira. So let's see kung ano mangyayari sa buhay natin. Hindi kasi natin alam yung buhay natin mga maninay kung mag-stuck lang tayo sa isa. Hindi natin malalaman na kung saan tayo mag-grow na lugar, kung saan tayo mag-grow yung buhay natin. Hahanap tayo ng paraan kung saan tayo mag-grow mga maninay. Kaya masasabi ko sa inyo, yun yung sabi ko sa inyo mga maninay, hayaan nyo muna ako ngayon, hayaan nyo muna kaming dalawa ni Dodong na mag-isip-isip sa buhay namin mga maninay. Ngayon, kailangan namin ito, kailangan ni Dodong ito, and kailangan ko din ito mga maninay. So dito na ako, diniikot na ako dun sa kabila. 4 o'clock na mga maninay, so magpa 5 o'clock na. Sana hindi siya abot ng 6 o'clock mga maninay si Dodong ninyo, kasi pag 6 o'clock na over na masyado yung aking ano. Pero sinabi ko sa kanya na gusto ko sabay kaming kakain ngayon. Sabi ko sa kanya, pwede bang mag-advance ka umuwi, kasi gusto kong sabay tayong kumain, mag-dinner. Pero hindi pa siya nag-reply mga maninay. Ang chat niya lang kanina sa akin, don't be sad. Yun lang yung chat niya sa akin, don't be sad. Okay, let's go. Okay tayo dyan. Ang sarap sa hangin mga maninay. Ang sarap, pwede ka nang wala ng gloves kay mainit na. Hindi naman as in mainit, pero okay na ka na hindi ka na mag-gloves mga maninay. Okay na hindi ka na. Nag-t-shirt na nga lang ako. Yung doble ko nito is t-shirt lang, hindi na jacket mga maninay. So, tara. Saglit lang ko ha, kay naapa ko diri medyo binuang diha. Yan. Ito yung palagi kong binibili. 4 na peraso yung aking bibilihin. And ilagay ko na lang dito. Yung watermelon is €2.29. Wala bang medyo maliit-liit nito? Sobrang liit nito ba? Ito. Pwede yan siguro to. Para mayroon na kami watermelon. Kasi pag malaki, ano yung pag bumibili kayo mga maninay, ano yung basihan nyo? Ito. Parang ito na lang be. Ay, okay. €2 and 29 centavos. Ay, 29. So ito lang. Okay. Okay. Ito muna ko. So, ito lang naman yung bibilhin ko dito, tapos yung green. Maninay, saglit.
Ito kasi dito 1 euro 25 centavos lang. 20 ay 2 euro and 19 ay 1 euro and 19 centavos. Ayan kamatis. So mga maninayan, nakabili na tayo. And nalagay ko na yung aking watermelon dito. And yes mga maninay, huwag kayo mag-alala kay Dudong. Independent si Dudong ha. Pareho kami ni Dudong pareho kaming dalawa ni Dudong. Independent kami, dalawa mga maninay. Kaya huwag na kayong mag-alala sa aming dalawa mga maninay. Kasi kaya namin yung sarili namin mga maninay. So pabalik na ako ng bahay. Pauwi na tayo ng bahay mga maninay kasi magpipirito pa ako. Tapos yung pork ni Dudong lulutuin ko pa. Yung rice ni Dudong papainit ko na lang yung sinabaw niya. Pareho kami may sabaw kasi gusto din ni Dudong ng sinabawan mga maninay. Kaya sabi nga niya pag umuwi kami ng Estonia, sabi niya sa akin pag uwi daw namin ng Finland, yung nagta-travel kami mga maninay, pag uwi daw namin ng bahay magsabaw daw ako. So every week mayroon talagang 2 beses kami magsasabaw mga maninay. So ayan na, naka 6 euro lang ako ngayon mga maninay. 6 euro tayo maninay. Hindi na ako bumili ng plastic bag. Ito na maninay. Suko kanay. Nasuko si maninay. Hindi pa rin siya nag-reply. 4 o'clock na mahigit ngayon mga maninay. Hindi pa nag-reply yung Dudong ninyo. Pero sige lang, pasagdan lang muna natin siya. Ang importante, nakapakulo na ako ng aking karni. Ready to go. Hindi na din ako bumili ng gulay. Wala na masyadong mga gulay sa bahay mga maninay. Tulad ng sabi ko, pork, gulay, prutas, wala na masyado doon sa bahay. Kasi nga magagamit lang naman yung kusina pag andyan ako, pag si Dudong tinapay. Kaya minsan niya lang magagamit yung mga namin mga maninay, yung aming mga gamit sa kusina. Kaya don't worry kayo kay Dudong. Marunong yung kumain na siya mag-isa, marunong yan siya mag-alaba, basta marunong yan lahat mga maninay. Sobrang napaka-independent ng mga tao dito. So mga bata dito mga maninay, for 4 years old, 5 years old, sila na yung naglalagay ng kanilang mga sapatos, jacket, kasi nga tinitrain nila na magiging independent, lalo na sa paybakuti mga maninay. So, hello mga inday, mga Dudong. Akala ko 25 kilos, 23 kilos lang pala yung available sa akin mga maninay. Yeah, can you watch ticket? Can you try now kilo how much? So, ikikilo mo na. Mayroon kasi kaming kiluhan mga maninay. And bibili pa kasi kami ng lamp ni Papa. And let's see. Yeah, let's see. Tingnan namin yung ticket ko mga maninay kung ilang kilo talaga yung available. And ayan na si Dudong. Kinikilo niya na yung aking tawag nito. Ayan. So, ayan na. How much? 24? Yeah. Jesus Christ. Mayroon pang ganyan. Hala, mga maninay. Let's watch my ticket. How much? Patay, mayroon pa naman akong chocolate doon mga maninay. Pero wala namang, Jesus. Hindi ko na siguro mabigyan si Mati, mabilhan si Yukyuk dito ng mga maninay. Patay. Na. Paano na yan mga inday? 24 kilos na daw yan. Nagluto na ako ngayon ng namin. Ayan Ito, mayroon ng ganyan si Dudong. And mayroon pa sang sausage dito. Akala ko 20 lang ito eh. Kinilo ko kasi doon. Patay tayo nito mga maninay. 24 kilos na pala to. Patay mga inday. Ito i-hand carry ko na lang ito at saka 25, yeah, I told you. So 25 kilos mga maninay yung available.
Love, I think no need to remove that one. Nire-remove niya yan mga maninay kasi pangit daw. Ah! This is shock protection. Ah! That's right. Okay. So, tinatanggal niya yan mga maninay kasi nga pangit daw tingnan sa akin. Kawawa daw ako tingnan mga maninay. So, yun na nga mga inday mga dudong. Ito na yung aking mga bitbitanan. Sabi pa ni Dudong sa akin. Every uwi ko na lang daw mga maninay. Ganito daw yung senaryo. Palaging puno. Mga inday mga dudong. Yung aking mga kulang daw palagi. Ay, amot na lang. So, ito yung bis na darating ko kay Janjan. Iwan ko na lang itong t-shirt na ito. Pero, doon na lang ako magbili kay Jan. Daming t-shirt ni Janjan actually. Sabi ko nga sa inyo, iniwan ni Caleb yung mga ano. Ito kasi mga maninay, pang summer niya ito dito pag ano. So, iwan ko na lang ito dito, itong t-shirt niya na ito. Ayan. Tapos, kasi binili ko yun sa kanya eh. Tapos mga maninay, dito is okay na. Ang kulang na lang dito is yung laptop ko na lang. And then, yan na. So, yeah, magre-ready na ako mga maninay. Tapos na kaming kumain ni Dudong ninyo.